nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC at napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kamusta po kayo today, ma'am? Yes, magandang hapon sa inyo lahat, magandang gabi sa Pilipinas. I am okay today. Walang problema. Ma'am, how's your visit with the former President Duterte? Okay lang ang visit. Very entertaining dahil maraming mga adults only na discussion. For adults only na discussion. Therefore, hindi kayo kasali lahat doon. Kasi mga baby pa kayo. Ma'am, how's the overall aura ni PRRD today, ma'am? Because today, the weather is a little bit gloomy than the usual summer weather ng Netherlands. Okay lang naman siya. Nakasweater pa rin siya kahit summer. So, napansin ko sa kanya, winter, spring, summer, and autumn, naka t-shirt and naka-sweater and naka-jogging pants. Ma'am, just a question about PRRD. Yesterday pala, sinabi niyo po na may bed sores na si PRRD, which actually really worries a lot of Filipino supporters ni PRRD, ma'am ba? Yes. Is that something that is serious for us to consider, or kasi marami pong mga matatanda particularly ang nag-worry kay PRRD, ma'am, sa status niya sa loob? Yes. Okay. Chinek ko siya kanina, chinek ko yung likod niya, nauga na, natuyo na yung mga bilog-bilog na pula noong pagdating ko. Sobrang pula nila at para silang pimple looking. Natuyo na siya at nagpapasalamat kami kasi inaksyonan kaagad nung detention unit. Is it a cause for concern? Yes, ni-refer ko siya sa abogado kasi sabi ko hindi ma-explain ni PRD kung saan nagsimula o paano siya nagkaroon ng ganon. Basta alam niya na lang na nangati daw siya. And it's a concern because diabetic si PRD. So as much as possible, ayaw natin na masugatan kahit anong parte ng katawan niya. Kaya sabi ko sa lawyer, kung pwede sana mapaalam sa amin, sa defense group and sa pamilya, kung ano yun para masabihan si PRD na iwasan yung mga bagay na makatrigger ng ganon sa kanyang balat para hindi ma-infect. But as far as his daily activities, ma'am, hindi naman yun naging impediment sa kanya? Nangangati lang siya. Gusto niya ipakamot yung sa likod niya, yung mga pula-pula doon sa likod niya. And then, sinabihan ko siya na pag hindi mo maabot, lagyan mo lang ng ice pack. Mag-request ka ng ice pack, lagyan mo ng ice. Dahil kapag makati, usually, nare-relieve siya sa ice pack. Okay. Ma'am, on a different matter, sa ICC, sinabi niyo po na, well, it's also being pronounced by several individuals na the ICC is facing an existential crisis. And there are a lot of countries already making public yung mga withdrawal nila from the Rome Statute, such as the country Chad and Venezuela. Do you have a specific, or do you have a comment with respect to this development? Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC at napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya. Ang gobyerno ng Pilipinas, it's all about local politics.
pinakita natin na yung subject ng crimes against humanity ko, no? Which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan na hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ICC. VP Inday, dumako naman po tayo sa Philippine issues, ma'am. Meron, pataas po, ma'am. Sorry, ma'am. Okay. Itaas mo, ma'am. Meron pong concern ang mga... Kahapon sa rally, merong nag-video dito sa ilalim, ha? Sino yun? Sorry, Ikaw yun? natago ko sa ilalong. Init. Ako ba to? Mas ambot, kay naana mag-yun diri. Wala. Pagkakita na ko sa photo, nakaana ko, wala ko kasabot kung unsa iyahang ginakuha. Kaya ang makita lang yun kani, nagbuslot sa ako. Ma'am, Mag-aral kayong lahat ng paano magkuha ng maayos na... ma'am, Yes. sa Philippine issues, in as Naman far... pod. Ma'am, kasi maraming concern ng mga kababayan natin na what seemed to be a statement from you. Parang ginagamit nila to also create a narrative and to support propaganda na pinipedol nila. Particularly doon yesterday, ma'am, nung nasabi mo about what seemed to be very common na occurrence sa Philippines natin. When that somebody can just pay 5,000 and then, have a mistress be killed. But that was a situational statement, ma'am. What comment do you have about this development na parang practice na ngayon ng mainstream media, ma'am, to put you and the Dutertes in bad light? Well, kung ganyan kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo ang international media, paano sila mag-present ng balita, paano sila naghahanap ng mga bagay o mga aktibidad o mga pangyayari na ipabalita, napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad, mag-present ng balita ang ating media outlets. And unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Sa journalism man, sa mainstream media man, o sa iba't ibang aspeto ng ating bayan. Buti na lang, meron na tayong social media ngayon. Yes. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumabas sa bibig ng tao. Yes. Nakakalungkot na marami sa ating mga Pilipino ang ginawang Diyos ang pera. Kundi dapat ang gawin nating guide sa ating pang-araw-araw ay yung pagiging Pilipino natin. Bayanihan, disiplina, resilience, at iba't iba pang magandang asal ng Pilipino. Hindi naman kilala ang mga Pilipino noong unang panahon, hindi kilala ang mga Pilipino to be greedy.
But somehow, sabi ko nga doon sa aking talumpati sa London, somehow, along the way, through the years, nagkanya-kanya yung mga Pilipino at naging Diyos nila ang pera. Hindi lahat, naging Diyos ng iba yung pera. VP Inday, just to conclude this statement, meron bang mensahe si PRRD or ikaw sa mga kababayan natin, ma'am? Si PRD, kayong PRD na lang, nabanggit ko sa kanya na Senator Rodante Marcoleta recently celebrated his birthday at sinabi niya na ipaabot yung kanyang belated birthday greetings kay Senator Marcoleta at sabihin kay Senator Marcoleta, keep in good spirits and keep in good health.